Kung gugustuhin ko, pwede na kitang patayin ngayon pa lang. Binubuhay pa rin kitang alang-alang kay Maria. Sa ikapitong pinto, wag na wag kang magkakamali ha, kahit ang buksan iyon o sumilip man lang doon. Ganyan na ganyan pa rin ang itsura mo. Bakit parang hindi ka pa rin tumatanda? Kwentong Takip Silim. Sa mga kakwentong takip silim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Huwag niyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Uy, umalis na kaya tayo rito? Mamaya na. Ito naman, nandito na tayo eh. Natatakot na ako eh. Ito naman, ang tuwag-tuwag eh. Nandito nga yung thrill. Masama talagang kutob ko dito sa lugar na to. Hindi tayo dapat nandito, baka may magambala tayo. Isa pa, trespassing tayo, baka madampot tayo ng pulis. Totoo ba daw yung kwento tungkol dito sa bahay na puti? Ano ba daw ang meron dito? Sabi ng iba, white lady. Yung iba naman, black lady. Sabi pa nung iba, aswang daw. Pero sabi ng lola ko, vampira. Basta, ang kwento sa akin ni Jasmine, yung kaklase ko, ang lola daw niya dating kasambahay daw dito. Hindi ko alam kung aswang ba. Bastang sabi daw ng lola niya, lalaki, malaki ang katawan, may pangil, mahaba at itim ang kuko, tapos kulay pula yung mata at makapalang kilay. Kumakain daw ng laman loob ng tao, tinuubos yung dugo. Ay, shit! Mukhang opa pa yata yung aswang. Bite me, daddy! Kapag ikaw kinagatan, Sino yung malakas huminga sa inyo? Nakakatakot. hindi ako yung sira. Naririnig niyo ba yun? Galing sa taas. Parang may naglalakad sa second floor. Parang awan nyo na umalis na tayo rito, ayoko na. Tinatakot niyo ang mga sarili niyo. Kung ano-ano tuloy ang naririnig niyo eh. Bahala kayo dyan, uuwi na ako. Dahan-dahang umangat ang tingin ng tatlong kabataan sa grand staircase nang makita ang isang anino na pababa ng hagdanan. Takbo, bilisan nyo! Mami, ayoko na! Mami, uuwi na ako! Hoy! Hintayin niyo ako! Sandali lang! Tulong! Good evening, Madam B. Ilang beses ko nang pinag-isipan kung ibabahagi ko ang kwentong ito sa inyo. Kahit ilang beses ko na rin itong napakinggan mula sa aking lola, ay hindi pa rin ako makapaniwala. Aaminin ko po sa inyo, nung una ay kwentong kutsero lang ang tingin ko sa mga kwentong kababalaghan. Ngunit nagbago ang aking pananaw nang minsan may mapatay sa aming lugar. Ubos ang dugo at wala na halos lamang loob ang biktima. Ang sabi ni Lola sa akin, ganun daw eksakto ang nangyari sa mga biktima noon. Doon din sa lugar malapit kung saan kami nakatira. Itago niyo na lang po ako sa pangalan na Jasmine, 18 years old at kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking Lola Seni noong siya ay namasukan bilang kasambahay noong taong 1981 sa mag-asawang Alfonso at Rosa Maria Robles sa bahay na puti sa isang liblib na bayan sa Mariveles, Bataan. Pauwi na ako ng umaga na yon mula sa overnight kasama ang mga kaklase para sa aming thesis nang madaanan ko sa bukid na may pinagkakaguluhan ng mga tao. Nakiusisa ako at inalam kung anong nangyayari.
Napangiwi ako at halos bumaliktad ang sikmura sa nasaksihan ko. Ayon sa mga narinig ko sa paligid ng sandaling yon, bading daw ang biktima at 18 years old ito. Dahil doon ay dali akong umalis at umuwi sa bahay. Pagdating ko doon ay naabutan ko na may kausap na mga pulis ang aking Lola Sen. Nay, pasensya na ho sa abala. Pwede ho ba kaming magtanong sa inyo? Sige, tumuloy kayo. Jasmine, apo, nariyan ka pala. Ano po, Lola? Good morning po, sir. Ano pong kailangan niyo po sa lola ko? Magandang umaga, ma'am. May itatanong lang kami sa lola mo. Kami ho ang nag-iimbestiga tungkol sa natagpuan na bangkay dyan sa bukid. May usap-usapan ng mga tao dito na ang pumatay daw sa biktima ay may-ari ng bahay na puti. At sinabi ng mga napagtanungan namin na kayo raw ho ang maraming alam tungkol sa bahay na yon. Ilang dekada nang walang nakatira dyan sa bahay na puti. Napaka-imposible ng sinasabi ninyo. Saka, bakit hindi nyo imbestigahan ng mga kabataan na yan? Pinapasok nila yung bahay na isang private property, trespassing yon. Kasama na po yun sa iniimbestigahan namin, Nay. Pero may mga tanong pa ho kami tungkol sa may-ari ng bahay na puti. Ay, pumasok kayo, iho. Jasmine, ikuha mo sila ng maiinom. Opo, Lola. Gusto kong makita ang nangyari sa biktima. Nay, medyo hindi po maganda sa paningin. Baka hindi niyo po kayanin. Kung ikukwento ko lahat sa inyong mga nasaksihan ko noon, baka wala pa yung sinasabi mo na hindi ko kayanin. Walang nagawa ang pulis kung hindi ipakita sa lola ko ang mga picture ng biktima. Nang tumingin ako kay lola, hindi ko siya nakitaan ng gulat o kahit panditiri man lang. Tinignan niya ang larawan na para bang hindi na bago sa kanya yon. Pero sa halip na magsalita, ay isang malalim na buntong hininga lamang ang narinig namin mula sa kanya. Tumayo si lola sa bintana. Mula doon ay tanaw namin ang sinasabing bahay na puti na kinatatakutan ng lahat. May alam po ba kayo tungkol sa nangyari sa biktima? Kung buhay lamang siya, maaari kong sabihin na posibleng siyang may gawa niyan. Ngunit, 43 taon nang nakalilipas. Patay na siya. Nakita mismo ng aking mga mata. Mula noon ay natahimik na ang bayan na ito. Pero Lola, kahit na matagal na ang nakalipas, hindi naman po namatay ang kwento tungkol sa bahay na puti. Ano po bang alam niyo tungkol sa bahay na yan? Gusto niyo bang marinig? Sige ho. Para sa iba, isang paraiso ang bahay na puti. Isang bahay na pangarap ng karamihan. Sa ganda ng struktura nito ay nasasalamin ng isang tahanan na puno ng sagana at sigla. Puno ng buhay at saya. Noon, halos lahat ng mga tao rito sa bayan na ito ay nangarap magkaroon ng buhay gaya nito. Isang malaking mansyon. Simbolo ng karangyaan at mataas na antas ng pamumuhay. Napapaligiran ng mansyon ng iba't ibang halaman na nabumulaklak, ngunit ang paborito ni Senyor Alfonso ay ang Dama de Noche. Sadyang kaakit-akit lalo na sa gabi kung kailan ito namumukadkad at humahalimuyak. Ang kanyang mabangong amoy. Taong 1981, nang pumasok ako bilang kasambahay ng mag-asawang Alfonso at Rosa Maria Robles. 25 anyos lamang ako noon. Isang probinsyanang bagong salta sa bayan ng Mariveles. Walang alam at walang ibang dala kundi ang mga damit ko, ilang gamit, lakas ng loob, Biblia at ang pananampalataya sa Diyos. Magandang araw po. Ako po si Zenny, yung bagong kasambahay niyo. Ah, ikaw pala yun. Pumasok ka. Ang sabi ni Lola sa akin, noong unang beses niyang makita ang bahay na puti,
ay para daw paraiso sa ganda ang paligid. Malawak ang lupain ng mga robles. Sa loob at labas ng malawak na bakuran ng mansyon ay napapaligiran ng mga puno ng dama de noche. Ang hardin ng mansyon ay may mga tanim na puno, mga halaman na namumulaklak. Sa madaling salita natin ngayon, bahay na puti is everyone's dream house. Ang ganda-ganda naman po dito sa bahay niyo. Ang gaganda ng mga bulaklak at ang lusog ng mga halaman. Marunong ka ba sa mga halaman? Ay, opo. May taniman din ho kasi kami kaya lumaki po ako sa pagtatanim. Mainam naman kung ganon. Bago kita ilibot sa buong mansyon, ituturo ko muna sa iyo ang magiging silid mo, ha? Salamat po. Mari ko ho bang itanong ang pangalan ninyo? Ay, oo nga pala. Pasensya ka na sa kawalang galang ko, ha? Ako pala si Rosa Maria at ang asawa ko naman ay si Alfonso. 32 anyos na ako at ang asawa ko naman ay 38. Ako naman po si Zenaida pero Zenny na lang po itawag niya sa akin. 25 anyos naman po ako. Napakabata mo pa pala. Kayo rin naman po, mukha po kayong bata pa. Hindi po halata ang edad niyo. Napakaganda niyo po. Para ho kayong anghel na bumaba sa langit. Maraming salamat kung ganon. Ito pala yung silid mo, ha? Maaari mo nang ibaba muna ang mga gamit mo. Pagkatapos sumunod ka sa akin. Para daw palasyo ang bahay na puti, sabi ng lola ko. Kung ganoon daw yun kaganda sa labas, may kakaibang pakiramdam naman ang hatid ng bahay na yun sa loob. Bigla daw pumikat ang dibdib ni Lola Seni habang umiikot ang tingin sa paligid. Bukod doon ay malamig daw sa loob, yung klase ng lamig na titindig ang balahibo mo. Nang makarating sila sa second floor ng mansyon, 7 kwarto daw ang naroon. Kailangan ay alas 5 ng umaga ay gising ka na, ha? Ang gagawin mo rito ay maglinis ng bahay, labahan ng damit namin ng aking asawa, at ayusin at alagaan ng mga tanim sa hardin. Matatanggap mo ang sweldo mo tuwing kinsenas at katapusan. Ito ang unang pinto hanggang sa ika-6, ha? Maaari kang pumasok riyan at linisin ang mga yan. Pero wag na wag kang papasok sa ika-7 pinto. Wag na wag kang magkakamali, ha? Kahit ang buksan iyon o sumilip man lang doon. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Ano po palang itatawag ko sa inyo? Kahit Senyora. Nagulat daw si Lola sa biglang nagsalita na yon. Mula sa ika-7 pinto ay lumabas ang isang lalaki. Doon sa silid na sinabi ni Maria na bawal niyang pasukin. Gwapo at matangkad at mukhang mabait din gaya ng among babae dahil agad siya nitong nginitian. Senyor at senyora ang itawag mo sa amin. Si Alfonso pala, ang asawa ko. Siya naman si Zenny, ang bago nating kasambahay. Magandang umaga po. Magandang umaga naman sa'yo, Zenny. Sana magtagal ka dito at makasundo ka namin. Lalo na nitong may bahay ko. Mabait si Maria. Tiyak na magkakasundo kayo. Basta gawin mo ng maayos ang trabaho dito. Ang ayoko lang ay ang makulit, chismosa, tsaka tamad. Pagkatapos ay sundin mo lahat ng inuutos ng asawa ko. Opo, senyor. Sige na, magpahinga ka na. Ako nang bahala kay Zenny. Nasundan na lang daw nila ng tingin si Alfonso nang tahimik itong sumunod sa asawa. Pababa na daw sila nang mapatingin si Lola sa unang pinto. Kanina pa daw niya napapansin na may asin sa harap ng pinto at may mga nakasapit na bawang. Bukod doon ay may 2 mesa na maliit sa magkabilang gilid
at may nakapatong na tila insenso. Senyora, pwede ho ba akong magtanong? Sige, ano yun? Kaninong silid po yung unang pinto? Sa akin. Sa inyo po? Hiwalay po kayo ng tulugan ni senyor? Saka, para saan yung asin at insenso? Pantaboy ng malas. Matandang paniniwala na dito sa amin. Halika na at sumunod ka sa akin sa kusina. Ako ang karaniwang nagluluto rito sa bahay. Ang tanging mo na lamang gagawin ay tulungan ako sa paghahanda, ha? Hindi ko makain ng ibang pagkain ng asawa ko. Ang gusto niya ay tanging luto ko lamang. Opo. O sige na, at magpahinga ka na muna. Maya-maya ay maghahanda na rin tayo ng tanghalian. Madam B, sa unang araw pa lang daw ni Lola sa bahay na puti, ay na-weirdohan na daw siya. Mula nang lumabas ng kwarto ng umaga si Alfonso, ay hindi na daw ito nakitang bumaba ni Lola. Kahit daw ang dalhan ng pagkain ni Maria, ay hindi nito ginawa. Matapos makaluto daw ng pananghalian, ay nagmamadali daw itong lumabas sa likod bahay. Dala ang pagkain na binalot. Lalo daw nagtaka si Lola Zenny nang 4:00 pa lang ng hapon ang sabihin ni Maria na maghahanda na sila ng pagkain panghapunan. Jenny? Senyora? Dito pala sa bahay ay maaga naghahapunan, ha? Kailangan 6:00 ng gabi ay nakahain na tayong dalawa. Bago sumapit ang 7:00 ay kailangan nasa kwarto ka na at bawal ka nang lumabas. Kung kailangan mong gumamit ng kasilyas, may orinola sa ilalim ng kama mo. Magdala ka na ng pagkain sa loob kung gusto mo. Basta wag ka nang lalabas sa gabi. Bakit po? Basta sundin mo na lamang ang sinabi ko. Opo. Pagkatapos sumunod ka sa akin, lagyan mo ng asin yung harap ng pinto mo. Pati yung bintana, lagyan mo rin, ha? Bilisan mo. Pagkatapos, sindihan mo ito mamaya bago ka pumasok sa silid mo. Ano ho ito? Kamang yan, na may pinitpit na bawang at maliit na sanga ng makabuhay. Importante to. Kailangan sindihan mo ito mamaya. Abay, manok, toyo at suka na lang ang kulang, adobo na. Senny, hindi ako nakikipagbiroan. Pasensya na po, nagbibiro lang ako. Wag kang lalabas mamaya, ha? Kapag may narinig kang kumatok, lalo na kapag sumapit na ang dilim, nako, wag mong bubuksan ang pinto. Paano po kapag tinawag ako ni senyor? Ako nang bahala sa kanya. Sasabihin ko na maaga kitang pinagpahinga. Sige po. Pinisan na natin at magluto na tayo, ha? Opo. Kung sa umaga pa lang ay kakaibang bigat ang nararamdaman ni Lola Zenny. Sa unang gabi daw niya sa bahay na puti, ay ibang level daw ng kilabot ang hatid nito kay Lola. Para naman daw mawala ang isip niya sa takot, nakinig daw si Lola Zenny ng mga worship songs mula sa dala nitong debateryang radyo at cassette tapes. Habang nakikinig ng kanta, ay nagbabasa naman si Lola Zenny ng mga comics para malibang. At kahit naaamoy ang insenso, ay pumapasok pa rin ang amoy ng Dama de Noche doon sa kanyang kwarto. Bigla daw napahinto si Lola Zenny nang may tila marinig siyang kaluskos sa labas ng kwarto. Tatayo daw sana siya para tignan, ngunit naalala niya bigla ang mahigpit na bilin ng kanyang Senyora Maria. Diyos ko po, ano yung sigaw na yun? Nakakatakot naman. Ay, Jesus Maria Jose,
Panginoon ko, ano ba yun? Ay, makapagdasal na nga lang. Nagmadali daw si Lola Zenny at kinuha ang Biblia saka nagdasal. Ay, magandang umaga ho, senyora. Magandang umaga naman, Zenny. Kamusta? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Opo, mahimbing nga po, parang nakakalasing yung amoy ng dama de noche. Mabuti naman kung ganon. Basta tuwing gabi, ganun palagi ang gagawin mo, ha? Huwag na huwag kang makakalimot para rin sa'yo yan. Opo. Ay, senyora, parang hindi po yata lumabas maghapon si senyor ng kwarto. Ayos lang ba siya? Oo, lumalabas siya sa gabi. Dahil sa gabi ang kanyang trabaho sa bayan. Kaya sa umaga, tulog siya maghapon. Kaya po pala. Kung hindi niyo po mamasamain, maaari ko hubang itanong kung anong trabaho ni senyor? May tindahan kami ng mga bulaklak sa bayan. Kilala kami sa pagtitinda ng dama de noche. Oo nga. Kaya pala marami din kayong dama de noche sa paligid. Sige, at magluluto na ako ng umagahan natin. Tulungan ko na po kayo, senyora. Hindi na. Kaya ko na to. Gawin mo nang gagawin mo sa bakuran. Sige po. Ay, tikbalang mong palot! Diyos ko po! Oh, anong nangyari? Ayon kay Lola, pagbukas ng pinto ay naabutan niyang nakatayo doon si Alfonso. Itim ang suot mula ulo hanggang paa at madilim ang aura ng mukha nito. Nang makita siya nito, ay agad ngumiti at pumasok sa loob ng bahay. Magandang umaga, Zenny. Magandang umaga rin ho, senyor. Ayos ka lang ba? Opo, ayos lang. Nagulat lang ako. Akala ko kung sinong malignong nakatayo sa pinto Mangyari ba naman at kay laking tao niya, senyor? Pasensya ka na kung ganun. Bubuksan ko na sana ang pinto nang bigla mo naman binuksan. Ayan, nagulat ka tuloy. Sigurado ko ba na ayos ka lang? Opo. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sa bahay na puti si Lola, ay nakita niya na maglambingan ng mag-asawa. Nawala daw ang kabog ng dibdib ni Lola habang pinagmamasdan ang mga ito. Mahal, kamusta? Ayos naman, mahal. Halika nga dito at payakap. Palik na rin. Namiss kita Sabi ko naman sa'yo na sumama ka na lang sa akin sa bayan sa gabi. Hindi maaari, mahal. May mga gawain ako dito sa umaga. Halika muna sa kwarto. Mamaya ka na magluto. Ay, senyora, kagabi po pala may narinig ako na parang sumigaw 2 beses. Malamang mabangis na hayop lang ang narinig mo. Nasa likod kasi ng bahay ang bukana ng gubat. Baka nga. Maiwan ka na muna namin dyan, Zenny. Sige po. Sinundan ni Lola Zenny ng tingin ang mag-asawa. Napangiti pa daw siya dahil sadyang malambing si Alfonso sa asawa. Lumabas ng bahay si Lola na masaya nang makita ang magandang hardin. Ay, ang sarap naman talaga ng may umiibig sa'yo. Sandali nga at baka may maligaw ditong mga ngaso na kasing gandang lalaki ni senyor. Naku, ang lulusog nyo naman. Ang gaganda ng mga bulaklak nyo. Talagang hiyang na hiyang kayo rito, ano? Huwag kayong mag-alala. Ngayon nandito na ako, masaalagaan ko kayo. Nagpatuloy daw si Lola sa pagdidilig ng mga halaman nang mapansin niya si Maria na lumabas mula sa pinto sa likod ng bahay. May pandong ang ulo nito at may dalang basket. Habang may pagmamadali daw sa lakad nito at panay ang lingon sa taas ng bahay. Lalong nagtaka si Lola Zenny dahil pumasok ito sa kubat. Dahil sa pag-aalala ay sinundan ito ni Lola.
Sandali, saan pupunta si Senyora? Senyora! Sandali ho! Sa kabila ng pagtawag ni Lola kay Maria, ay tila hindi nito narinig yon at nagpatuloy ito sa paglalakad papasok sa masukal na gubat. Hanggang sa natigilan si Lola nang mapansin na may bahid na pula ang ilang puno na kanyang nadaanan. Napahinto si Lola Zeni nang mahawakan niya ang isang puno at dumikit ang kulay pula na yon sa kanyang kamay. Ano to? Dugo? Lumingon sa paligid si Lola Zeni at nakita niya ang mga bahid ng dugo sa mga puno. Halos maduwal siya nang makita ang tila mga piraso ng laman sa lupa. Hindi daw sigurado si Lola kung laman ba yun ng tao o hayop. Nang muli siyang tumingin sa unahan, ay nawala na sa paningin niya si Maria. Ay naku, teka nga pala, yung dinidiligan ko. Ay, Senyora, nakabalik na po pala kayo. Natapos mo na ba ang mga inutos ko sa'yo? Opo, nadiligan ko na po yung mga halaman at nakapaglinis na rin ho ako dito sa bahay. Mabuti kung ganun. Salamat ha. Ay siya nga pala. Maya-maya ay pumunta ka sa bayan ha at magpa-duplicate ka nitong susi. Tapos mamalengke ka na rin dahil paubos na yung pagkain natin dito. Sige po, Senyora. Sandali at kukuha lamang ako ng pera sa taas ha. Nang maglakad si Maria palayo, napansin ni Lola ang laylayan ng palda nito na tila may mga hibla ng dayami na nakadikit. Gayon din sa buhok nito na medyo nawala na rin sa ayos at maging ang damit na suot nito ay may bahid na kulay pula. Senyora, sandali lang ho. O bakit? May dumi po ang inyong damit? Nagtataka na tinignan ni Maria ang damit. Lumapit si Lola at tinulungan itong alisin ang mga dayami at dumi doon. Ayon pa sa lola ko, napansin niya na naging balisa ito. Ano ho ba itong nasa damit nyo? Dugo? Nakita ko nga po pala kayo kanina na pumunta sa gubat. Tinatawag ko ho kayo kaso hindi nyo ho ako narinig. Tapos nakita ko may mga dugo dun sa puno tsaka... Oh, sinundan mo ko? Hanggang saan? Ano po? Hindi naman po kalayuan doon sa bungad. Nagtaka si Lola nang bigla daw siyang hawakan sa braso ni Maria at hinila palabas ng bahay hanggang sa makalabas sila ng bakuran. Pagkatapos ay nagtako sila sa likod ng isang malaking puno. Hindi ka dapat sumunod sa akin. Pinapahamak mo ang sarili mo. Pasensya na po, Senyora. Nag-alala lamang po ako. Ano po ba yung nasa gubat? Bakit maraming dugo? Marami po ba talagang mabangis na hayop dito? Oo. Ang mga taong pumapasok na hindi kabisado ang gubat, madalas hindi na nakababalik ng buhay. Pinapaslang sila ng mababangis na hayop. Kaya iwasan mong pumasok doon, lalong-lalo na sa gabi. Kung gusto mo pang mabuhay ng matagal, gawin mo kung ano lang ang pinapagawa ko sa'yo. Pumunta ka sa kung saan ko sinabi na pumunta ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Senyora. Mangako ka na susundin mo lahat ng sinabi ko at iingatan mo palagi ang sarili mo. Pangako po. Sige na, tapusin mo na ang ginagawa mo at pumunta ka na sa bayan. Opo. Ay! Senyor! Sus Maria Josep, Senyor! Palagi niyo na lamang po akong ginugulat. Napaka magugulutin mo talaga, Zeni. Bigla ho kasi kayong sumusulpot Dati ho ba kayong kabuti, Senyor? Nakakatawa ka talaga, Zeni. Oh, Alfonso, kanina ka pa riyan? Nang tignan ni Lola Zeni si Maria, ay nakita niya ang takot at pag-aalala sa mga mata nito. Isang bagay na hindi raw niya maintindihan ng mga sandaling iyon.
Hindi naman. Nagising lang ako at ikaw agad ang hinahanap ko. Narinig ko lang ang boses niyo kaya ako lumapit. Ano bang pinag-uusapan niyo at kailangan narito kayo sa labas? Kasi po Ay, pinapakita ko lamang sa kanya ang mga dama de noche. Sabi ni Zenny ay hindi pa raw niya nakikita ang mga ito ng malapitan kaya lumabas kami. Nagkwento din siya tungkol sa pamilya niya, hindi ba Zenny? Siya nga po, senyor. Halika na sa loob, mahal. Nagtataka na sinundan ng tingin ni Lola ang mag-asawa. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang magsinungaling ni Maria. Sa ikalawang gabi ni Lola sa bahay na puti, pasado 9:00 ng gabi, habang nasa silid at naghahanda ng matulog, natigilan siya nang makarinig ng boses ng babaeng umiiyak. Bubuksan sana ang pinto para lumabas at alamin ang nangyayari nang biglang maalala ang bilin ni Maria. Hindi tinuloy ni Lola Zenny ang paglabas at nanatili sa loob. Pakiusap, Alfonso. Tama na. Ayoko na. Tigilan mo na ako. Patawarin mo na ako. Nag-aalala lamang ako. Kaya ako naparoon. Pinakain ko lamang siya. Ayon kay Lola, kasunod daw ng iyak at paulit-ulit na pagmamakaawa ni Maria, ay narinig niya ang malakas at sunod-sunod na lagabog sa itaas. Iyak at paulit-ulit na pakiusap mula sa among babae ang narinig ni Lola. Pag-aalala ang naramdaman ng lola ko para kay Maria. Diyos ko po, pinubugbog yata si senyora. Lumabas kaya ako. Kaya lang sabi niya, kahit anong mangyari, wag na wag akong lalabas sa gabi. Makalipas ang ilang sandali nang tuluyan ng tumahimik ang paligid, ang sunod na lamang niyang narinig ay ang pagbukas ng pinto at pagsarado nun. Nangalisag ang balahibo sa katawan ni Lola Zenny nang may kung ano siyang naramdaman na kakaiba sa bintana. Ang sabi pa ni Lola sa akin, Madam B, hindi nito alam ang nangyayari o kung anong mayroon sa labas ng kanyang bintana. Basta ramdam niya at sigurado siyang may tao doon dahil hindi nawala ang pangangasilag ng kanyang mga balahibo sa katawan. Kinuha ni Lola ang Biblia at niyakap yon sabay usal ng dasal. Paulit-ulit. Ang Panginoon ay ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Hanggang ilang sandali pa ang lumipas, ay unti-unting nawala ang nararamdamang takot ni Lola. Kinabukasan, sa halip na magtanong si Lola Zenny, ay nakiramdam siya at lihim na pinagmasdan si Maria. Taliwas sa kanyang akala na makikita itong puro pasa at bugbog sa muka. Walang kahit anong bakas na binugbog ito. Nang lumabas sa hardin ang babae, ay agad niya itong nilapitan. Senyora, ayos lang ba kayo? Oo naman. Bakit mo naman naitanong? Mangyari ho kasi na narinig ko kayo kagabi. Umiiyak pagkatapos ay may narinig din akong mga kalabog galing sa taas. Paulit-ulit kayo nagmamakaawa. Sabi niyo pa nga po, tama na. Ako? Iiyak? Baka naman nagkakamali ka lang. Maaga ako natulog. 8:30 pa lang, tulog na ako. Po, rinig ko po talaga eh. Baka mamaya sa labas yung naririnig mo. Hindi pat nasa loob ka lamang ng silid mo. Pero boses niyo po talaga yun eh. Ay, ang mabuti pa, maglaba ka na. Baka nga sa labas galing yun. Tsaka nga pala senyora, sa totoo lang po, medyo naghihiwagaan ako dito sa lugar ninyo.
Sa gabi parang nakakatakot. Kagabi grabe yung kilabot ko. Marami kasing silid ang matatanda dito sa lugar na ito. Ang sabi may gumagala daw na aswang sa gabi. Sabi-sabi lang yun pero wala naman nakakakita. Kaya naman pala palagi niyo akong sinasabihan na wag lalabas ng kwarto ko sa gabi. Wala namang masama kung mag-iingat tayo, hindi ba? Oo nga po. Sige po, senyora. Doon na po ako sa likod at maglalaba. Napapakamot na lamang si Lola. Bigla ay nagduda siya sa kanyang sarili kung nagkamali ba talaga siya ng narinig. Napailing na lang si Lola Seni at tinuon ang atensyon sa paglalaba. Nang ilagay niya ang mga damit sa batya ng tubig para banlawan muna bago sabunin, halos mahulog sa kinauupuan na bangkito si Lola sa gulat matapos mapaatras nang kumatas ang kulay pula mula sa damit. Ano to? Dugo? May malansa. Panginoon, ano nangyayari dito sa bahay na to? Lumipas ang mga araw sa patuloy na paninilbihan ni Lola Seni sa mag-asawang Maria at Alfonso. Nagpatuloy ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang mga dugo sa damit ng mag-asawa. Ang hindi mawalang takot at kilabot niya sa gabi. Ang pakiramdam na parang palaging may nagbabantay at nagmamasid sa labas ng kanyang bintana. Sa lahat ng yun, sa kabila ng takot, ang tanging kinapitan ni Lola Seni at naging sandigan ay ang pananampalataya niya sa Diyos. Ngunit ng araw na yun, isa sa mahigpit na bili ni Maria ang hindi nasunod ni Lola Seni. Nag-day off siya at nagpunta sa kabilang bayan. Maaga pa lamang ay umalis na siya sa bahay na puti. Nang sa ganon ay makabalik bago magdilim. Pero nakatulog daw si Lola sa bahay ng kaibigan at pasado 6:00 na nagising. Nagmadali ito sa pag-uwi, ngunit inabutan pa rin ang dilim sa daan. Habang naglalakad sa kakahuyan, papunta sa bahay na puti, lakad takbo ang kanyang ginawa. Dala ang kaba at takot sa dibdib. Nanang ko po, bakit ang dilim naman kasi? Huwag naman sana may biglang sumulpot dito. Binilisan daw ni Lola Seni ang takbo hanggang sa wakas ay matanaw na niya ang bahay na puti. Ngunit bago pa siya makarating doon, bigla siyang natigilan sa paglalakad nang biglang mapatingala sa sanga ng isang puno. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang tao na naroon. Tumalon ito mula roon at humarang sa kanyang dadaanan. Sino ho kayo? Anong kailangan nyo? Napaatras si Lola Seni nang humakbang papalapit ang tao. Huwag ho kayong lalapit. Wala akong pera. Wala kayong makukuha sa akin. Nangasilag ang mga balahibo sa katawan ni Lola Seni nang marinig ang malakas na paghinga na yun mula sa tao sa kanyang harapan. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Lalo daw siyang natakot nang mapansin na tila mahaba ang kuko ng tao sa harapan niya. Huwag niyo po ako sasaktan, Ginoo. Ano bang kailangan niyo? Pera? Wala ako niyan. Alindog lang ang marami sa akin kung gusto niyo Malakas na sumigaw si Seni sa takot nang matapatan niya ng ilaw ng flashlight ang mukha ng tao. Pula at nanlilisik ang mga mata nito. Makapal ang mga kilay, may pangil at tuloy-tuloy na umaagos ang dugo sa bibig. Demonyo! Mabilis na tumakbo si Lola Seni habang hinahabol siya ng nilalang na yon. Hindi alam kung saan patungo. Patuloy lang itong tumakbo makalayo lang sa demonyo na humahabol sa kanya.
Panginoon, iligtas mo po ako! Ang kwento pa ni Lola sa akin, Madam B. Habang tumatakbo siya palayo, ay naabutan daw siya ng nilalang na yon. Hinawakan siya sa liig, kaya't napasigaw na naman siya ng malakas. Akma siyang kakagatin ito ng manlaban si Lola. Mula sa bag na hawak ay naroon ang asin na naalala niyang binili niya bago umuwi. Kinuha yun ni Lola at sinaboy sa nilalang, kung kaya't nabitiwan siya nito at lumayo. Napaupo na lang si Lola Seni sa lupa habang umaatras. Sa isip ni Lola ay panay ang kanyang pagdarasal. Nilabas niya ang kwintas na may pendant na krus. Nang muli siyang sugurin ng nilalang na yon, ay malakas niyang binigkas ang dasal na paulit-ulit na sinasambit sa isipan. Sinawi ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinapanumbalik niya ang aking kalakasan at pinapatumayan ako sa tamang daan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagabay. Layuan mo ako sa ngalan ni Jesus. Lumayo ka! Lumayo ka! Lumayo nga ang nilalang at tila natakot sa dasal ni Lola Zeni. Nang mawala ay agad siyang tumayo at tumakbo pa uwi sa bahay na puti. Ang akala ni Lola ay ligtas na siya, ngunit bumalik ang nilalang at hinablot siya sa batok. Tulong, Senyora! Ngunit agad siyang nabitiwan ng nilalang na yon nang may sumaksak sa likod nito. Dahil doon ay madaling umalis ang nakakatakot na nilalang. Umiiyak na napasalampak na lamang ng upo si Lola Seni sa damuhan. Nanginginig sa takot nang lumingon sa tumulong sa kanya. Nakahinga daw siya ng maluwag nang makita si Alfonso. Senyor! Tinulungan siya nitong tumayo at hinatid hanggang sa bahay na puti. Nagtataka si Seni nang nagmadali itong umalis at pumunta sa kung saan. Samantala, sinalubong naman siya ng nag-aalala na si Maria. Bakit ka nagpagabi? Sinabihan na kita, hindi ba? Na umuwi ka bago magdilim. Patawarin niyo po ako, Senyora. Nakatulog ako sa bahay ng kaibigan ko. Senyora, nakita ko. May demonyo po sa labas. Kalimutan mong nakita mo. Pumasok ka na sa loob ng silid mo. Pakiusap, Senyora, samahan niyo ako. Natatakot ako. Huwag niyo akong iwan. Dahil sa nangyari nung nagdaang gabi, nagkaroon ng kagustuhan si Lola Seni na umalis na sa bahay na puti. Ngunit inaasahan siya ng pamilya niya at ang perang sisweldohin niya ay kailangang ipadala sa mga ito. Kung aalis man daw si Lola Seni sa mag-asawang Maria at Alfonso, nais niya na may tiyak na lilipatan. Ngunit sa kabila ng nakapangingilabot na pangyayari, may kung anong pumigil kay Lola Seni na umalis at iwan ang bahay na yon. Naputol ang pag-iisip ni Lola Seni nang muling namataan si Maria na nagmamadaling lumabas ng mansyon. May pandong ulit ito sa ulo at may dalang basket. Dahil sa mga kakaibang nangyayari sa bahay na yon, ay lalong nahiwagaan si Lola sa mag-asawa. Alam niya na may lihim ang mga ito. Namalaya na lang ni Lola Seni na sumusunod kay Maria. Mula sa bahay na puti, ay binaybay nito ang masukal na kagubatan. Matapos ang ilang sandali nilang paglalakad, huminto si Lola Seni nang makita niya ang isang kamalik na nasa gitna ng kagubatan na may patag na lupa. Nang pumasok doon si Maria, ay lumapit din si Seni para palihim na sumilip. Ganun na lamang ang kanyang gulat nang makita na may lalaking nakakadena sa loob. Nakatalikod ito mula sa kanya, kaya hindi makita ang muka. May kinuha si Maria na susi at inalis ang kadena sa paa ng lalaki.
Ang sumunod na tagpo ang hindi inaasahan ni Seni. Naggulat siya nang yakapin at halikan ng dalawa ang isa't isa hanggang sa mauwi yun sa isang mainit na tagpo. Inalis ni Seni ang tingin at nagtago sa gilid. May kalaguyo si Senyora. Ang akala ko pa naman. Diyos ko po. Konting tiis na lamang, mahal ko. 20 araw na lamang ay makakalaya na rin tayong dalawa. Matatakasan na rin natin si Alfonso. Hindi na ako makapaghintay. 5 taon na akong naghihirap dito. Alam ko yun, mahal ko. Pasasaan ba't matatapos rin ito? Araw-araw ko nangungulila sa mga yakap at halik mo, Andres. Araw-araw din ako nagtitiis sa piling ni Alfonso at nagkukunwaring mahal pa siya. Sinaktan ka na naman niya. Itong mga pasang ito, galing ito sa kanya, di ba? Ayos lamang ako. Basta, siguraduhin mo lamang na hindi ka magdadalang tao. Hindi mo maaaring ipagbuntis ang kanyang magiging anak. Ginagawa kong makakaya ko, huwag kang mag-alala. Nagmamadaling umalis si Lola Seni at bumalik sa bahay na puti. Tulala na pumasok siya sa kwarto at napaupo na lamang sa kama. Hindi makapaniwala sa kanyang natuklasan. Ang akala ko pa naman tapat at mapagmahal na asawa si Senyora. Yun pala, may kalaguyo siya. Kaya siguro may mga pagkakataong balisa siya kapag nasa paligid si Senyor dahil hindi niya yun mahal. Pero nakakapanghinayang dahil mukhang mahal na mahal siya ni Senyor Alfonso. Pero sino si Andres? Bakit siya nakakulong doon at nakakadena? Zenny! Senyor! Nagpanggap si Lola Seni na walang alam. Kaswal siyang humarap kay Alfonso matapos lumabas ng kwarto. Bakit po, Senyor? Nasaan ang Senyora Maria mo? Lumabas po yata. Parang nakita ko na umalis kanina eh. Hindi ba nagsabi sa iyo kung saan siya tutungo? Hindi po eh. Basta lumabas po. Nakita mo ba kung sa gubat siya pumunta? Ay, hindi po. Parang pababa ng bayan. Ganun ba? Sige. Pumunta ka sa bayan at mamalengke ka para sa almusal ng senyora mo bukas. Paubos na palang nakaimbak na pagkain sa kusina. Po, bababa ako ng bayan? Senyor, paalas 4 na po ng hapon eh. Bili ni senyora na kailangan bago kumagat ang dilim, nasa kwarto na ako. Tsaka pagkatapos po akong salakayin ng halimaw na yun, natatakot na ho akong lumabas. Huwag kang mag-alala. Aabangan kita mamaya para hindi ka matakot. Talaga po? Oo. Sige po, senyor. O, ito ang pera. Magdala ka ng flashlight para may ilaw kapag uwi. Naalala din ni Lola ang gabing yon, Madam B. Kahit na daw marami siyang dala, mahigpit pa rin ang kapit niya sa flashlight at may dala na daw siyang balisong bilang proteksyon sakaling salakayin siya ulit ng halimaw na yon. Mabilis ang mga lakad na binaybay niya ang daan papunta sa bahay na puti. Bigla daw huminto sa paglalakad si Lola matapos may mamataan sa isang sulok. Nagulat pa si Lola Seni dahil nahagip ng flashlight niya ang isang lalaking nakahubot-hubad habang may kaulayaw itong babae. Santisima, bakit ba palagi ako nakakakita ng milagro ng iba? Panginoon, masyado niyo naman po yatang sinasampal sa akin ng katotohanan na wala akong nobyo. Kailan niyo po kaya ipaparana sa akin ng ganyang milagro? Pero nawala ang pagbibiro niya sa isip nang mula sa lalaki ay narinig niya ang nakakatakot at pamilyar na ungol. Natakpan niya ang bibig
at halos hindi humihinga na pinako siya sa kinatatayuan nang biglang lumaylay ang ulo ng babae. Dilat ang mata at tumutulo ang dugo sa bibig. Dali niyang pinatay ang flashlight at dahan-dahang umatras. Dahan-dahan ang bawat tapak niya sa lupa nang sa ganon ay hindi makalikha ng ingay para hindi siya makita ng halimaw. Hanggang sa wakas ay nagawa niyang magtago sa likod ng makapal na halaman. Mariin niyang tinakpan ang bibig habang pinagpapawisan ng malamig sa takot at paulit-ulit na nagdarasal. Nang sinubukan niyang sumilip, nakita daw ni Lola na sinampay nito ang babaeng biktima sa balikat na parang sako ng bigas. Bago umalis, ay lumingon muna ito sa paligid. Ganun na lamang ang panlalaki ng mata ni Seni. Nang makita na unti-unting nagbago ang anyo nito at naging normal na tao. Ngunit mas kinakulat niya nang makilala niya ang mukha nito. Senyor Alfonso? Hanggang sa makaalis na yon, ay tulala na lamang siya. Zenny! Wag po! Uy, ako to. Ang senyor mo. Senyor naman, ginulat niyo naman po ako. Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Bakit ba ngayon ka lang? Pati ang senyor mo naghihintay at nag-aalala na rin. Nahirapan ho ako sumakay. Paano ho ay nagpahatid ako hanggang dito sa bahay na puti para nga ho hindi na ako maglakad. Abay, walang gusto maghatid sa akin. Natatakot daw sila dito lalo at gabi. Wala talagang nakakarating na sasakyan dito. Halika na, umuwi na tayo. Senyor, nakita niyo ba yung halimaw? Kanina? Abay, kamukhang-kamukha niyo nung naging tao siya. Oo, kaya nga nagtago ako eh. Pero mas magandang lalaki naman ako sa kanya, no? Pero tama na nga yan, umuwi na tayo. Halika na, bilis, baka bumalik na yun. Sige po. Dahil sa mga sunod-sunod na nasaksihan at naranasan niya na nakakakilabot, nagdesisyon si Lola Seni na magpaalam na kay Maria para umalis. Tama ba ang narinig ko? Aalis ka na? Iiwanan mo na ako? Senyora, ayoko man na iwan ho kayo, kaya lamang ho sadyang natatakot na ho ako rito. Muntik na ho akong malapan ng halimaw noong nakaraang araw. Pagkatapos kagabi, nakita ko na naman siya. Abay, tao din yun na naging halimaw. Mukhang nanggagaya pa yata dahil kamukha siya ng senyor kagabi. Kung hindi ako sinundan ni senyor, aakalain kong siya talaga yun eh. Hahanap na lang ako na ibang mapapasukan. Kaysa naman ho, malaki nga ang sweldo ko rito pero palagi na lang ho akong hindi matahimik. Baka hindi ho ako abutin ng aking sirito at mapatay na ako bago pa matanggap yung unang sweldo ko. Kailangan pa po ako ng pamilya ko. Seni, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag ka munang umalis. Huwag mo akong iiwan dito. Mula nang dumating ka, kahit paano nagkaroon ako ng kaibigan. At parang kapatid na maituturing. Nakakausap kita at napapatawa mo ako. Kasi naman, senyora. Malapit nang mawala ang mga halimaw na yon. Konting tiis na lang at matatapos na rin ito. Biglang naalala ni Lola na ganun din eksakto ang sinabi ni Maria sa lalaking kalaguyo nito. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko at hindi ka mapapahamak. Sige po, hindi po muna ako aalis. Maraming salamat, Seni. Palang araw, masusuklian ko rin ang kabutihan mo. Asya nga pala, may iuutos ako sa'yo pero hindi mo pwedeng sabihin ito sa senyor mo. Mangako ka. Sige po, ano yun? Alam ko na sinundan mo ko noong nakaraang araw sa Kamalik. Nakita kita na naglalakad-lakad pabalik dito sa bahay. Ay, pasensya na po, senyora. Sinabi mo ba sa senyor mo ang tungkol doon? Ay, hindi po. Nagtanong siya ng araw na yun pero sinabi ko na papuntang bayan ka naglakad. Mabuti kung ganon. Hindi niya kailangang malaman. Dahil nalaman niyang umalis ako. Ayaw niya akong palabasin ngayon.
Pagdating ng 1:00 ng hapon, pumunta ka sa Kamalig at dalhin mo ang pagkain kay Andres. Hintayin mo na matapos siya kumain at ibalik ang mga kasangkapan dito. Huwag na huwag kang mag-iiwan ng gamit doon, ha? Opo. Huwag ka magtanong ng kung ano-ano. Basta sabihin mo lamang na pinapunta kita doon at ikaw na ang bahalang magpaliwanag. Para sa kaligtasan mo rin ang ginagawa ko. Opo, senyora. Bago pumasok sa Kamalig, ay lumingon muna sa paligid si Lola Seni. Matapos masiguro na walang tao, ay saka siya pumasok sa loob. Natigilan si Lola nang bumungad sa kanya ang mukha ng lalaking nakakadena. Kamukhang kamukha nito si Alfonso. Noong una ko kayong makita, nakatalikod ka, kaya hindi ko nakita ang mukha mo, pero parang si Senyor Alfonso ang kaharap ko ngayon. Sino ka? Magandang hapon po. Ako si Zenny, kasambahay ni Senyora Maria. Kayo si Andres, hindi ba? Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Rosa Maria? Napag-utusan po ako ni Senyora. Pinasasabi niya na hindi po siya makakarating ngayon. Pinagbawalan po kasi siya ni Senyor Alfonso na lumabas. Kumain na daw po kayo dahil kailangan ko dalhin pabalik yung mga kasangkapan eh. Pinanood ni Lola Seni na kumain ito. Bumaba ang tingin niya sa kadena sa paa nito. Nakaramdam daw ng habag si Lola. Ngunit hindi gaya ni Alfonso. Parang galit sa mundo si Andres. Kailangan talaga magtagumpay kami. Ngayon lang ang tanging pagkakataon. Kapag hindi nangyari ang plano namin, hindi lang tayo ang mapapahamak, mas marami pa ang mabibiktima. Hindi ko po nauunawaan ang nangyayari, pero kakambal po kayo ni Senyor Alfonso, hindi ho ba? Oo, mas matanda ako sa kanya ng 3 minuto. Ano bang nangyari? Bakit kayo nakakulong dito? Nakita ko si Senyora na pumunta rito at alam ko na may relasyon kayo. Nakikiapid ka sa isang may asawa at kasal sa kapatid mo pa. Wala kang alam, kaya tumahimik ka! Pasensya na po, nadala lang po ako ng damdamin ko. Pero mas mabuti nang wala kang alam. Mas ligtas ka. Ano po bang lihim niyo at ng bahay na puti? Anong lugar na to? Kasasabi ko lang na mas mabuti na wala kang alam. Huwag ka nang magtanong. Basta mag-iingat ka kapag naroon ka sa mansyon. Lalo na kapag nasa paligid mo si Alfonso. Huwag kang magpapalin lang sa maamo niyang mukha. Opo. Isa pa, alagaan mo si Maria. Huwag na huwag mo siyang iiwan. Kailangan ka niya sa mansyon. Opo, senyor. Aasahan ko yan mula sa'yo. Mabait at masayahin si Alfonso. Pero dahil sa sinabi ni Andres, na kailangan palagi siyang alerto sa tuwing nasa paligid ang kakambal nito, mas lalo daw siyang hindi mapakali. Nang sumunod na mga gabi, ay sunod-sunod na sigaw at iyak ng mga tao ang naririnig ni Lola. Walang katahimikan at kapayapaan. Ngunit sa kabila ng mga maraming patayan na kanyang naririnig, nagtataka daw si Lola Seni kung bakit walang mga pulis na dumarating. Hindi rin yun pinag-uusapan ng mga tao na para bang walang alam ang mga ito. Parang bukod sa kanila ay walang nakaalam na may aswang doon sa kabundukan. Basta ang nababalitaan niya na lamang na maraming taga roon ang nawawala at hinahanap ng mga tao. Naputol ang pag-iisip ni Lola na makita daw nito mula sa bintana na lumabas si Maria at nagmamadaling pumunta sa gubat. Dahil hindi rin naman mapakali, nagdesisyon si Lola na sundan itong muli. Nais niyang alamin ang totoong nililihim ni Maria at kakambal ni Alfonso. Nang makarating sa Kamalig, agad nagtago si Lola Seni sa likod ng malaking puno. Makalipas ang ilang sandali, matapos pumasok ni Maria sa loob, saka lumapit si Lola
at nagtago sa gilid ng bintana. Naaalala pa daw ni Lola ang klase ng takot na kanyang naramdaman nang sumilip sa loob ng kamalig at nasaksihan ang isang nakakakilabot na eksena. Sa loob ng kamalig, nakita niyang may nakahandusay na isang katawan ng lalaki. Halos ubos ang dugo at wakwak ang tiyan at wala ng lamang loob. Nang tumingin kay Andres, ay puno ng dugo ang bibig nito at damit. Natakpan daw ni Lola ang kanyang bibig. Mahabaging Diyos, si Andres ang aswang. Kung ganun, siyang nakita ko noon na naging kamukha ni Senyor Alfonso. Wala akong kamalay-malay na ang nakikipag-usap na pala sa akin. Yung nilalang na nagtangka na pumaslang sa akin. Nang muling sumilip si Lola, nakita daw niya na umiiyak si Maria na nilapitan si Andres at pinunasan ang dugo sa bibig nito. Laban ka sana, mahal ko. Sinubukan ko, Maria. Pero wala akong nagawa. Mahina ako kumpara sa kanyang lakas. Ang mabuti pa iligpit ko na muna ito at linisin nang sa ganun ay walang bakas na makita sakaling may maghanap sa kanya. Ito ang pamalit mo. Hubarin mo yung damit mo nang maisama sa susunugin. Salamat. At sa kabila ng lahat, ay hindi mo pa rin ako iniiwan. Mahal kita, Andres. Ano man ang mangyari ay hindi kita iiwan. Mula sa kinatatayuan ay nakita ni Lola Seni kung paano ginamit ni Maria ang susi at pinakawalan si Andres. Matapos nito makapagbihis, ay tinulungan nito si Maria na buhatin ang bangkay at nilabas sa kamalig. Dinala nila ito doon sa gitna at nilagay sa ibabaw ng patong-patong na kahoy. Kasama ang mga dayami na may bahid ng dugo at damit na hinubad ni Andres. Sinunog yun ni Maria. Ayon kay Lola Madam B, matyaga siyang naghintay sa kanyang pinagtataguan sa kagustuhan na malaman ang mga nangyayari. Habang kasalukuyang sinusunog ang bangkay, ay inubos ni Maria at Andres ang oras sa pagtatalik. Makalipas ang mahabang sandali, ay binalik ni Maria sa pagkakakadena si Andres at ang abo ng mga sinunog niya ay inipon niya at dinala sa likod ng kamalig. Natakpan ni Lola Seni ang bibig sa gulat nang makita ang maraming kahoy na krus na nakatirik sa lupa. Nilagay ni Maria sa isang hukay ang mga abo na dala nito at tinabunan yon ng lupa. Pagkatapos ay saka tinirikan ito ng krus. Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Dahil sa nasaksihan, ay nagmamadaling umalis si Lola Seni. Tumatakbo siyang bumalik sa bahay na puti. Dumiretso sa silid at mabilis na binalot ang mga damit. Bitbit ang bag at ang maliit na Biblia ay agad siyang lumabas. Pagdating sa sala at pagbukas ng pinto. Saan ka pupunta, Zeni? Tatakas ka? Matapos yon ay nawalan na lang bigla ng malay si Lola. Naalimpungatan si Lola Seni matapos marinig ang tunog ng iyak ng isang babae habang nararamdaman ang mahinang pagtapik sa kanyang pisngi. Seni! Seni! Seni, gumising ka! Pakiusap, gumising ka! Nang dumilat ay bumungad sa kanya ang nag-aalala at umiiyak na si Maria. Biglang bumalikwas daw ng bangon si Lola nang maalala ang nasaksihan kanina. Agad siyang lumayo kay Maria. Ngunit napunta sa paligid ang atensyon. Madilim na sa labas at naroon siya sa loob ng kamalig, sa ibabaw ng isang papag na kawayan.
habang si Andres ay nakakadena pa rin. Anong gagawin niyo sa akin, ha? Makinig kang mabuti sa akin, Zenny. Hindi ako makikinig sa inyo. Nakita ko lahat ng ginagawa mo. Pinagtatakpan mo ang kademonyohan ni Andres. Siya ang aswang, di ba? Siya ang sumalakay sa akin nung isang gabi. Nakita ko kanina. Nasa harap siya ng bangkay at puro dugo siya sa mukha. Ikaw pa nga nagsunog ng bangkay eh. Hindi. Mali ang inaakala mo, Zenny. Makinig ka sa amin dahil kailangan namin ang tulong mo. Hindi! Ayoko makinig sa mga sasabihin niyo dahil baka puro kasinungalingan lamang ang marinig ko sa inyo. Hindi ako aswang, Zenny. Gusto ni Alfonso na gawin akong aswang. Pilit niya akong pinapakain ng laman ng tao, kaya puro dugo ako. Totoo ang sinabi ni Andres. Hindi siya. Si Alfonso ang aswang. At ako ang nagsusunog ng mga bangkay nila para maitago ang krimen na ginagawa niya. Iyon ang utos ni Alfonso sa akin at kailangan ko siyang sundin. Hindi ako Hindi na ituloy ni Lola ang kanyang sinasabi nang maalala daw niya ang nangyari bago nawala ng malay. Palabas na siya ng mansyon. Nang pagbukas ng pinto ay nakita niyang naroon si Alfonso at biglang nagbagong anyo. Ipapaliwanag namin sa iyo ang lahat mamaya pero sa ngayon, kailangan muna natin siyang mapatay. Dahil kapag hindi natin nagawa yun, darami pa ang gaya niya. Hindi lang siya, kung hindi maging si Andres at ako'y gagawin niyang kalahi niya. At ikaw, Zenny, ikaw ang unang iaalay sa gabing ito. Ngayon ang araw ng eklipse, kung saan mag-iisa ang buwan at araw. Ngayon magaganap ang pagsasaling lahi ni Alfonso kay Andres. Kapag nangyari iyon, maging si Andres ay magiging kaya ng kakambal niya. Mas maraming tao ang mamamatay. Totoo ang sinasabi ni Maria, Zenny. Nakikiusap ako. Tulungan mo kaming dalawa. Napalingon silang tatlo ng sabay-sabay nang biglang bumukas ang pinto. Bigla siyang napaatras at sumiksik sa likod ni Maria nang makita ang nakakatakot na mukha nito. Doon lamang nakumpirma ni Lola Zenny na ito nga ang nilalang na sumalakay sa kanya. Sa kabila ng maamo at gwapo nitong mukha sa araw, ay kabaliktaran ang itsura ni Alfonso ngayon. Mukha itong demonyo, itim at makapal ang kilay. Nanlilisik ang mga mata na kulay pula. May dugo sa bibig nito at nakasampay sa balikat ang isang wala ng buhay na babae. Napasigaw sa takot at napaiyak na lang si Zenny nang ihagis nito sa harapan nila ang bangkay. Panginoon ko, tulungan mo po kami! Walang Diyos, Zenny. At kung mayroon man, hindi kanya kailanman maililigtas. Meron! At mas makapangyarihan siya kaysa sa mga gaya mo! Tigilan mo na to, Alfonso. Marami ng buhay ng inosenteng tao ang nadamay. Tama na! Nagsisimula pa lang ako. Kailangang dumami ang lahi ko para makuha ko ang buong bayan na to. Hindi ko papayagan na mangyari ang gusto mo, Alfonso! At anong magagawa ng isang mahinang kagaya mo? Kung gugustuhin ko, pwede na kitang patayin ngayon pa lang. Pero dahil kakambal kita, binubuhay pa rin kitang alang-alang kay Maria. Hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan, Alfonso! Maya-maya ay lumabas ito at tumingala sa langit. Tumawa at tumingin kay Andres. Nang simula ng eclipse, oras na. Naglakad ito pabalik kay Andres. Dali namang humarang si Maria at umiiyak na nakiusap. Parang awa mo na, Alfonso. Huwag mong gawin to. Huwag si Andres.
Hanggang ngayon siya pa rin ang mahal mo. Ginawa ko na lahat ito para sa iyo, Maria. Para lang mapasakin ka at ibigin mo ko. Ngunit sa kabila ng lahat, si Andres pa rin ang laman ng puso mo. Uulitin ko, sinabi ko sa iyo noon. Si Andres lang ang mamahalin ko habang buhay. Galit na hinawakan ni Alfonso sa leeg si Maria at inangat ito sa lupa. Maria! Senyora! Nagulat daw si Lola Seni nang ihagis nito si Maria sa kumpol ng mga dayami. Pagkatapos ay lumapit ito kay Andres. Kinilabutan daw si Lola Seni sa kanyang nasaksihan. Naging demonyo ang tingin niya kay Alfonso habang may dasal itong sinasambit na Latin. Napahawak daw siya sa krus na pendant na kanyang kwintas habang umiiyak. Kasunod nun, hinawakan ito sa baba si Andres at pilit na binuka ang bibig. Mula sa bibig ni Alfonso ay may kung anong lumalabas na bato na nais nitong ipakain sa kanyang kakambal. Ang sabi ni Lola sa akin, Madam B, alam niya na may kailangan siyang gawin na mga sandaling yon. Hindi man alam kung tama ang gagawin, namalaya na lang daw ni Lola ang sarili na tumayo. Takot na takot daw siya. Pero ng mga sandaling yon ay parang nawala ang takot niya. Habang palapit ay nagsimula siyang magdasal habang hinuhubad ang kwintas. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang kahit anumang kasamaan na makakadaig sa kapangyarihan mo, Panginoon. Tulungan niyo kami. Iligtas niyo po kami. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang kahit anumang kasamaan na makakadaig sa kapangyarihan mo, Panginoon. Tulungan niyo kami. Iligtas niyo po kami. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang kahit anumang kasamaan na makakadaig sa kapangyarihan mo, Panginoon. Tulungan niyo kami. Iligtas niyo po kami. Napalingon si Seni sa di kalayuan nang makita na naroon ang kanyang Biblia. Kinuha niya yon at sa katuluyang lumapit sa nakatalikod na si Alfonso. Pagkatapos ay sinuot niya ang kwintas dito. Dahil doon ay nabitawan nito si Andres. Kasama ng Biblia ay dinikit niya sa dibdib nito ang krus sa kwintas at tinitigan sa mata si Alfonso. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang kahit anumang kasamaan na makakadaig sa kapangyarihan mo, Panginoon. Tulungan niyo kami. Iligtas niyo po kami. 10 ng mga leyon mong anghel sa langit. Lipulin niyo po ang kasamaan. Lipulin niyo po ang kampo ng dilim. Ikaw ang nag-iisa at makapangyarihang Diyos sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hindi daw maipaliwanag ni Lola kung paano nangyari, ngunit sumigaw si Alfonso na para itong napapaso, kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin. Ilang sandali pa ay bigla na lang tumayo si Maria sa likod ni Alfonso at sinaksak ito sa likod. Pagkatapos ay nagmamadali nitong pinakawalan si Andres. Kinuha nito ang isa pang patalim na nakatago sa dayami at sinaksak ulit si Alfonso. Pagkatapos ay hinila na siya palayo ni Andres. Habang nagwawala na si Alfonso, sumigaw ito ng husto at dumaing sa sobrang sakit. Andres! Tulungan mo ko! Andres! Ang kutsilyo na tinarak ni Maria sa likod ay tumagos hanggang dibdib at tumusok sa kanyang Biblia. Umiiyak na pinapanood ni Andres ang kakambal na unti-unting mawalan ng buhay. Halika na, tumabas na tayo. Kailangan na natin sunugin itong kamalig. Natulala na lang daw si Lola Seni at napaupo sa damuhan. Tila nawala ang lakas niya sa tuhod. Parang isang eksena daw sa pelikula ang kanyang nasaksihan. Maya-maya ay tuluyan ng natupok ng apoy ang kamalig. Wala na si Alfonso. Wala ng aswang. Wala ng buhay ang masasayang. Matatahimik na rin sa wakas ang lahat. Sa wakas, mahal ko.
natapos din ang lahat. Maraming salamat sa pagtitiis mo, mahal. Zenny, maraming salamat din sa tulong mo. Doon daw napaiyak ng husto si Lola Seni. Ang lahat ng takot niya dahil sa nangyari ay lumabas at naging luha. Natatawa na niyakap daw siya ni Maria. Halika na, umuwi na tayo. Bago pumutok ang liwanag kinabukasan, ay binalikan daw nila Lola ang kamalik. Abo na lamang daw yon ang makita nila. Natagpuan nila na natabunan ng abo ang Biblia, na halos konti lang ang nasunog. Siguro daw ay nadaganan yon ang katawan ni Alfonso. Matapos makuha ang mga abo ng senyor at ng babaeng biktima nito, ay nilibing yon ni Maria at Andres. Nang humangi ng malakas, humalimuyak ang mabangong amoy ng dama di noche. Pabalik sa bahay, ay nag-empake na sila ng gamit. Habang nasa sala, ay saka sila nakapag-usap ng maayos. Yung Biblia ko, paano yun napunta sa kamalig? Kinuha ko. Kakainin ka na dapat ni Alfonso habang wala kang malay pero napigilan ko. Kaya dinala ka niya sa kamalig. Nakita ko ito sa sahig sa tabi ng mga gamit mo kaya kinuha ko. At lihim na dinala nang sumunod ako kay Alfonso. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit napakaraming dama di noche dito. Para matakpan ng mabangong amoy nito ang amoy ng malansang dugo. Senyora, paano at saan ho ba nagsimula ito? May lahi ba kayong aswang, Senyor Andres? Wala. Ordinaryong tao lang kami. Pareho kami ng mukha ni Alfonso pero magkaibang aming ugali. Dito kami sa bahay na ito pinalaki ng mga magulang namin. Tinayo ito para sa aming dalawa pero sinira lahat ni Alfonso yun dahil sa inggit at selos. Bata pa lamang kami at madalas ako ang napapansin at pinapaboran. Hindi lang ng mga magulang namin, kung hindi ng ibang tao. Masayahin kasi at mahilig makihalubilo. Marami akong kaibigan at kakilala dito sa aming bayan. Palagi ako noon nangunguna sa klase kaya mataas ang mga marka ko. Mahilig din ako maglaro ng basketball at iba pang palakasan, kaya malakas ang katawan ko. Samantalang si Alfonso ay gustong laging nag-iisa. Nakakulong lagi sa kwarto, walang kaibigan. Bukod doon ay payat ito at lamba kaya palaging tampulan ng tukso mula pa noon. Sa kabila ng kaibahan namin, sinikap ko na hindi iparamdam kay Alfonso ang pagkakaiba namin. Kahit na palagi kaming pinagkukumpara. Hindi ko alam na sa bawat papuri na natatanggap ko, ay lumalaki ng husto ang inggit at selos niya sa akin. Isang araw ay kinausap ako ni Alfonso at sinabing iniibig din niya si Maria. Hiniling niya na ibigay ko na lamang sa kanya si Maria. Mula pa pagkabata ay palagi kong binibigay ang kanyang hiling. Si Maria lamang ang isang bagay na hindi ko sa kanya maibigay at labis niya yon dinamdam. Lumaki ako rito sa bahay na puti at ang nanay ko ang kanyang mayordoma. Sa pamilya Robles na ginugol ng nanay ang kanyang buhay. Mula pagkadalaga hanggang sa mag-asawa. Lumaki akong kasambahay ng kambal. Magkalaro na kami mula pagkabata. Nung binata pa sila at dalaga pa kami. Hindi namin naiwasan ni Andres na umibig sa isa't isa. Agad naman akong tinanggap ni Senyora Natalia at Senyor Armando, ang mga magulang nila. Dahil matagal naman na akong kilala ng pamilya. At ayun, agad na itinakda ang kasal namin ni Andres. Ngunit, ang hindi namin alam ay may lihim din palang pagtingin sa akin si Alfonso.
Nang magtapat siya sa akin ay hindi ko tinanggap ang pag-ibig niya. Nalaman na lamang namin isang araw na nawawala siya kung saan-saan namin siya hinanap. Sa bundok, sa bayan at maging sa mga karatig bayan at probinsya. Ngunit walang makapagturo kung saan siya nagpunta. Hanggang sa wala si Alfonso. Halos 6 na buwan din na wala si Alfonso. Hanggang sa bigla na lamang ito bumalik. Sa kanyang pagbalik ay kakaibang Alfonso na ang dumating. Malaki na ang katawan nito at puno ng kumpiyansa sa paligid. Nang itanong ko kung saan siya nanggaling, sinabi ni Alfonso na may tumulong sa kanya na matanda at binigyan daw siya ng kapangyarihan kaya malakas na daw siya. Hindi ko naman yun pinaniwalaan dahil akala ko ay nagbibiro lamang siya. Hanggang isang gabi, sa kaarawan namin ni Alfonso, nagulat na lamang kami na bigla siyang magbagong anyo at naging aswang siya. Pinaslang niya lahat ng tao dito sa bahay. Ang mga magulang ko, ang mga kamag-anak namin, at maging ang mga kasambahay kasama na ang mga magulang ni Maria. Papatayin niya dapat si Andres pero nakiusap ako sa kanya at ang makaawa na buhayin niya ang kakambal niya. Pumayag naman si Alfonso sa kondisyon na papalitan niya sa buhay ko si Andres. Ginawa niya akong asawa at si Andres ay kinadena niya sa kamalig. Labis na pandidiri at pagkasuklaman naramdaman ko sa tuwing ginagamit niya ako. Wala noon, palagi na akong umiinom ng mga gamot at halamang gamot na tinuro sa akin ng isang matanda sa bayan para hindi ako mabuntis dahil ayoko magluwal ng anak ng isang demonyo na gaya niya. Habang nagtitiis ako sa piling ni Alfonso at malayo sa piling ng aking tunay na asawa, pinag-aralan ko ng ilang taon kung paano ko mapapatay ang mga kagaya niya. Hanggang sa natuklasan ko nga ang tungkol sa pagdadagdag nila ng lahi tuwing eklipse. Ang araw kung saan pinakamahina ang kanilang kapangyarihan. Kung saan isasalin nila ito sa napili nilang gawing aswang gaya nila. Kapag sinaksak daw sa puso ang aswang, sa araw na mahina ang kapangyarihan nila, ay doon sila mamamatay. At ang pananalig mo sa Diyos ang pinakamalaking dahilan kung bakit nagtagumpay ang plano namin. Kung ganon, ang nagligtas sa akin mula kay Senyor Alfonso ay ikaw, Senyor Andres, at susi na pinaduplicate niyo sa akin sa bayan ay susi ng kadena niya? Oo, isang araw ay natsyempuhan ko at nakuha ko ito mula sa gamit ni Alfonso. Kaya nagpagawa ako ng kopya para hindi siya makahalata. Ito ang gamit ko para pakawalan si Andres. Pero hindi nalaman ni Alfonso na pinakawalan ko siya. At ang silid ni Senyor Alfonso sa ikapitong silid. Maaari kang mapaslang kapag pumasok ka roon. Ang mga kasambahay namin na nauna sa'yo, lahat sila ay pumasok doon. Sa kabila ng pagbabawal ko, hindi sila nakinig. At sinuway ako, kaya pinatay at kinain sila ni Alfonso. Sa wakas, nabigyan ko na rin ng katarungan ang pagkamatay ng mga magulang ko. Maging ang paglalapastangan ni Alfonso sa asawa ko. Mapapanatag na rin ang kalooban ko. Kung ikukwento ko to sa mga susunod na henerasyon, siyak na walang maniniwala sa akin. Tanggapin mo ito, Zenny. Nagulat daw si Lola nang ibigay sa kanya ni Andres ang isang bag na puno ng maraming pera. Senyor, napakalaki naman ito. Bakit niyo ito binibigay? Tanggapin mo na. Gamitin mo para makapagsimula kang muli. Umalis ka sa bahay na ito at magpakalayo. Paano ho kayo? Matagal na kami nagpaplano. Bago kumagat ang dilim, ay aalis na rin kami ni Andres dito. Babalik pa po ba kayo dito sa Mariveles? Paano na tong bahay na puti? Masyado nang maraming nangyari dito sa bahay na ito.
Gusto ko nang ilayo dito si Maria at tumira sa malayo kung saan maaari kaming magsimulang muli. Wala na akong pakialam kung ano man ang mangyari dito sa bahay na to. Pero hindi na kami babalik pa rito. Sige na, Zenny. Ayusin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na rito. Opo, maraming salamat po sa tulong niyo. Emosyonal na niyakap ng mahigpit ni Maria si Zenny. Maraming salamat din sa lahat ng tulong mo, ha? Nung dapat alis na ako dito, nagtataka ako kung bakit ako dinala dito ng Diyos. Yun pala, may misyon ako dito. Masaya po ako ngayon at ligtas na kayo, senyor, senyora. Ingatan niyo po ang mga sarili niyo. Sana balang araw magkita pa tayong muli. Patawarin niyo po ako kung pinaghinalaan ko ho kayo na aswang. Walang anuman yun. Ingatan mo rin ang iyong sarili, Zenny. Salamat. Umalis daw si Lola Zenny sa bahay na puti ng araw na yon. Iyon na rin ang huling beses na nakita niya ang mag-asawang Andres at Maria. Umuwi si Lola Zenny sa kanilang probinsya at doon nagtayo na lamang ng negosyo. Sa paglipas ng panahon ay dala niya ang lihim ng bahay na puti. Para naman daw nananadya ang tadhana dahil ang napangasawa ni Lola ay mula sa Mariveles, sa bayan kung saan naroon ang bahay na puti. Sa pagbalik ni Lola sa Mariveles, ay palagi niyang kinukuwento ang karanasan sa mga kabataan hanggang sa lumipas ang panahon at naging isang lumang kwento na lamang yon. 43 taon nang nakakalipas pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko ang mga nangyari. Hindi na bumalik pa ang mag-asawang Andres at Maria. Wala na rin ako narinig mula sa kanila. Mula noon ay nanatili ng walang tumira pa sa bahay na puti. Nay, parang ang hirap naman paniwalaan ng kwento nyo. Siya nga. Alam ko, iho. Ako man na mismong naging saksi sa mga nangyari. Hindi pa rin makapaniwala hanggang ngayon. Bukod sa akin, itong Biblia na ito ang isa pang piping saksi sa nangyari ng gabing yon. Pinakita ni Lola Zenny sa mga pulis ang Biblia na sunog ang gilid. Kung namatay nga yung Alfonso gaya ng kwento nyo, bakit may nangyayari ulit ng ganitong patayan? Kung sana'y alam ko ang sagot sa katanungan mo na yan, iho. Pero habang patuloy ang pagpapalaganap ng kabutihan at mabuting salita ng mga alagad ng Diyos, patuloy pa rin ang kasamaan dito sa mundo. May picture po ba kayo nitong sinasabi ninyo na Alfonso, Andres at Maria? Wala akong hawak na larawan nila pero hanggang sa mga sandaling ito'y malinaw pa rin sa isip ko kung anong itsura nila. Pero kung gusto niyong makita, bakit hindi kayo pumasok doon sa bahay na puti? May malaking kwadro doon ng buong pamilya Robles. Hindi na po. Okay lang po. Kung wala na kayong itatanong ay maaari na kayong umalis. Mamaya rin ay aalis na kami dito ng apo ko dahil lilipat na kami sa Maynila Kailangan pa namin magligpit ng mga gamit namin. Sige po, Nay. Salamat po sa oras ninyo. Mag-iingat kayo at sabihin ninyo sa mayor ng bayan na ito na isarado na ang daan papunta sa bahay na puti nang sa ganun ay wala nang pumasok pa riyan. Hindi natin alam kung anong meron dyan. Sige ho, makakarating po. Nang makaalis ang mga pulis, ay tumingin ako kay Lola. Kagabi ko pa ho na ihanda ang mga damit natin, Lola. Kanina pa po pala umalis ng Maynila sila Papa. Papunta na sila ni Mama dito para sunduin tayo. Ano mang oras ay darating na po sila. Mabuti naman kung ganon. Lola, bakit po sa kabila ng hindi magandang experience nyo, dito nyo pa rin po piniling tumira malapit sa bahay na puti kahit na wala na po si Lolo? Dahil umasa ako na babalik pa sila Senyor Andres at Senyora Maria.
Gusto kong malaman kung anong naging kalagayan nila. Lola, sigurado po matanda na sila. Buhay pa kaya sila? Hindi ko alam. Kung hindi man, naway naging tahimik ang buhay nila mula nang lisanin nila ang bahay na puti. Ilang sandali pa ay nakatanggap ako ng text message mula sa papa ko. Lola, malapit na raw po sila Papa. Sige, ayusin mo ng mga dadalhin natin. Lola, babalik pa po ba kayo rito? Hindi na. Tapos na siguro ang misyon ko sa lugar na ito. Nang araw na yon ay umalis rin kami sa Mariveles. Mula nang makarating kami ng Maynila, ay mas naging payapa si Lola Seni. Nakakatulog na rin ito ng mahimbing. Hindi gaya noong naroon kami sa dating bahay, malapit sa bahay na puti. May mga gabing nagigising ako. Nagising si Lola at nakatanaw sa bahay. Linggo ng umaga nang umattend kami ng church service. Nang matapos yun ay napansin ko si Lola na may tinitignan sa malayo. Lola, sino pong tinitingnan nyo? Si Andres! Si Senyor Andres, Jasmine! Ayun siya! Po? Saan, Lola? Lola, ang bata-bata pa niyan. Tiyak na mas matanda pa si inyo yun ngayon. Tinuro ni Lola ang isang lalaki na nasa bandang unahan. Agad kong sinundan si Lola na nagmamadaling lumapit sa lalaki. Mangyak-ngiyak na lumapit si Lola at tinitigan ito. Senyor Andres, ikaw nga! Ganyan na ganyan pa rin ang itsura mo. Bakit parang hindi ka pa rin tumatanda? Ay, pasensya na po kayo. Mukhang napagkamalan kayo ng lola ko. Andres? Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Ay, hindi mo ba ako natatandaan? Ako ito, senyor, si Zenny, ang dati ninyong kasambahay sa bahay na puti. Bahay na puti. Pasensya na po pero hindi ko alam ang ibig niyong sabihin. Pero sa tingin ko, naiintindihan ko na po. Tama po kayo, Lola. Andres nga po ang pangalan ko. Pero ang totoong pangalan ko ay Andres Emmanuel Robles III. Pero Tres po ang tawag nila sa akin at ako ang pastor dito. Mukhang ang tinutukoy po ninyo ay ang lolo ko, si Lolo Andy. Marami nga pong nagsasabi na kamukhang kamukha ko si Lolo. Kayo po pala si Zenny. Naalala ko na palagi kayong kinukwento ni Lolo Andy at Lola Maria nung nabubuhay pa sila. Ang sabi nila ay napakabuti niya daw po sa kanila noong naninilbihan kayo sa kanila at masayang kasama. Patay na sila? Ay, opo, Lola. Halos 5 taon na rin ang nakalilipas. Kumusta naman ang naging buhay nila? Sa Amerika na po sila nanirahan, Lola. Sabi nila mami sa akin, dumating sila sa Amerika ng 1984. Mula daw noon ay hindi na sila bumalik dito sa Pilipinas hanggang sa doon na rin sila pumanaw. Gaya ko po ay naging pastor din si Lolo doon sa branch ng church natin sa Amerika. Nakita ko ang saya sa mga mata ni Lola Seni matapos marinig yun. Doon ko napatunayan na talagang naging malapit sa kanya ang mag-asawa. Mabuti naman kung ganon. May naikwento ba sila sa'yo kung saan sila nanirahan dito sa Pilipinas bago sila pumunta ng Amerika? Ang kwento lang po nila Lola sa akin, tubong Maynila daw sila. Dito pinanganak at lumaki. Oo, tama. Ganon nga. Sige po Pastor Tres, salamat po. Salamat din po, Lola. Masaya po ako na nakilala ko kayo. Lola, okay ka lang? Oo, masayang-masaya lang ako sa nalaman ko, Jasmine. Kinalimutan na nga nila ang bahay na puti at hindi na ikinuwento pa sa mga anak at apo nila. Mabuti kung ganon. Masaya ako na malaman na
nakakilala sa Panginoon si Senyor Andres at si Senyora Maria matapos ang malagim na pangyayari sa kanilang buhay. Matatahimik na ang aking kalooban. 3 taon na ang nakalipas mula nang umalis kami sa bayan ng Mariveles. Hindi na kami bumalik pa roon. Mula nang makilala niya si Pastor Tres at malaman ang naging kalagayan ng kanyang Senyor Andres at Senyora Maria, hindi na muli pang nabanggit ni Lola Seni ang kwento ng bahay na puti. Ilang buwan na lang mula ngayon ay tutulak na kaming buong mag-anak papuntang New Zealand. Kasama namin si Lola Zeni at doon na maninirahan. Aaminin ko, Madam B, hanggang ngayon ay hindi ko alam kung maniniwala ako sa mga kwento ni Lola tungkol sa bahay na puti. Isa pa rin yung malaking hiwaga para sa akin, ngunit totoo man o hindi, ang kasamaan ay palagi lamang nasa ating paligid. Ngunit sa huli ay palaging mananaig ang kabutihan. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento. Hanggang dito na lamang at mabuhay ang kwentong takip silim. Nagmamahal, Jasmine.